80 milyon. Hindi niyo siguro gugustuhing marinig kung paano ko nakuha ang perang iyan. Ang masakit, kinailangan kong ibenta ang negosyo kong plano, ang pangarap ko, ng palihim sa halagang iyon. Bakit? Dahil ang mismong pamilya ko, ang mga taong pinagkakatiwalaan ko, ang umagaw sa aking ideya. Ang mga taong dapat sumusuporta sa akin, sila pa ang naging dahilan kung bakit kailangan kong gawin ang bagay na ito. Hindi ito simpleng kwento ng pera, ito ang kwento ng pagtataksil, paghihiganti, at kung paano ako bumangon para sa katarungan. Pakinggan niyo ang kwento ko, dahil kung akala niyo imposibleng gawin ng sarili mong pamilya ang ganito, magugulat kayo. Ako si Cheska. At para sa marami, ang buhay ko ay perpekto, lalo na't binyayaan ako ng gandang hinahangaan. Madalas kong marinig ang mga papuri, ang aking mahabang buhok, ang aking maamo na mukha, ang aking mga matang tila palaging may kwento. Pero higit pa sa pisikal na anyo, ang pangarap ko ay magkaroon ng sariling pangalan, sariling legacy, na hindi nakasalalay sa kung anong meron ako sa labas. Gusto kong patunayan na kaya ng isang babae na tumayo sa sariling paa sa pamamagitan ng sipag at talino. Iyon ang naging pundasyon ng aking ambisyon. Lumaki ako sa isang pamilyang sadyang malapit sa isa't isa. Ang mga hapunan namin ay laging puno ng tawanan at kwentuhan. Si Marco, ang kuya ko, ay ang aking idolo. Matatag siya, matalino, at palagi siyang handang magbigay ng payo. Akala ko. Ang aking mga magulang naman ay supportive sa lahat ng aking ginagawa, o iyon ang aking pinaniniwalaan. Ang bahay namin ay kanlungan ng pagmamahalan, o iyon ang ipinapakita nila sa labas. Sa loob ng mahigit 3 taon, lihim kong pinino ang isang ideya, isang online-based gourmet food delivery service. Pinagsama ko ang aking pagmamahal sa pagluluto at ang aking kaalaman sa teknolohiya. Naisip ko ang lahat, mula sa pagpili ng mga sariwang sangkap, pagbuo ng kakaibang menu na may twist, hanggang sa paggawa ng isang user-friendly app na may personalized recommendations. Ang bawat gabi, matapos ang maghapong trabaho, nandoon ako sa aking desk, pinipino ang bawat detalye ng business plan. Nakagawa na ako ng kumpletong feasibility study, financial projections, para sa 5 taon, detalyadong marketing strategies, at kahit ang listahan ng mga posibleng suppliers at chefs. Para sa akin, ito ang aking passport sa kalayaan at tagumpay. Ito ang magiging patunay na kaya kong lumikha ng sariling kapalaran. Ang negosyong ito ay hindi lang pangarap, ito ang aking buong pagkatao. Ang simula ng unti-unting pagguho ng aking tiwala ay nagsimula ng ibahagi ko ang aking detalyadong business plan kay Marco. Pakiramdam ko, lumulutang ako sa sobrang excitement. Gusto ko siyang makasama sa pangarap na ito, o kaya ay makuha man lang ang kanyang pagsuporta. Siya ang aking kuya, ang taong pinagkakatiwalaan ko ng higit sa lahat. Hindi ko kailanman inisip na siya ang magiging unang palaso na tatama sa aking likod. Sa simula, nagpakita si Marco ng matinding interes. Lumalapad ang kanyang ngiti habang tinitignan niya ang bawat page ng aking presentation. Pinupuri niya ang aking sipag at pagiging detalyado. Ang galing mo talaga, bunso, sabi niya habang tinatapik ang balikat ko. Ito ang tipo ng ideya na may malaking potensyal. Ang kanyang mga salita ay tila musika sa aking pandinig. Pakiramdam ko, nakuha ko ang buong suporta ng aking pamilya, at iyon ang pinakamahalaga para sa akin. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang may nagbago. Naging sobra siyang mausisa sa ilang confidential na aspeto ng aking plano. Hindi lang basta tanong kundi parang ini-interrogate niya ako. Ano ang eksaktong formula mo para sa cost-effective sourcing ng organic ingredients? Gaano kalaki ang nilaan mong budget para sa digital marketing sa unang taon? May nakausap ka na bang specific text developer para sa gay feature ng API? Ang kanyang mga tanong ay hindi na tunog pagsuporta kundi tunog investigasyon. At pagkatapos, nagsimula siyang magmungkahi na ipagpaliban ko muna ang paglunsad ng negosyo. Cheska, sigurado ka bang handa ka na? Tanong niya isang gabi habang nagkakape kami. Baka kailangan mo pa ng kaunting oras para mas maging perpekto ang lahat. Hindi ito pwedeng madaliin. May kakaibang tono sa kanyang boses, hindi siya nagbibigay ng payo, kundi nagtatanim ng duda. May bumabagabag sa akin, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkabalisa. Bakit pakiramdam ko, mas tinitignan niya ang plano ko bilang isang blueprint para sa kanya, sa halip na isang pangarap na dapat suportahan?
Ang kaunting pagdududa ay nagsimulang gumapang sa aking isipan, ngunit pinili kong baliwalain ito. Si Marco ito, ang kuya ko. Hindi niya ako kayang lokohin. Sa akala ko, ang kaunting pagdududa na iyon ay hindi na kaunti. Ito ay lumaki, parang isang nakakainis na lagnat na unti-unting lumalaganap sa aking katawan. Ang mga kilos ni Marco ay nagsimulang maging mas kahina-hinala, halos manipulative. Sa tuwing nagkakausap kami tungkol sa negosyo, palagi siyang mayroong parang passive-aggressive na tono. Ang laki ng kapital na kailangan dyan, Cheska, sasabihin niya habang tinitignan ang financial projections ko, na tila binabasa ang aking kapalaran. Sigurado ka bang kaya mong ibalik ang investment mo agad, lalo na't ang ganitong niche ay napakakomplikado? O kaya naman, dami ng kakompetensya ngayon, baka mahirapan ka. Baka mas maganda kung magsimula ka sa mas maliit, yung hindi masyadong risky. Hindi niya direktang sinasabi na huwag kong ituloy, pero ang bawat salita niya ay tila nakakapagpabigat sa aking loob. Tinutulak ako palayo sa sarili kong pangarap. May mga pagkakataon din na narinig ko siyang nagtanim ng duda sa isip ng aming mga magulang. Ma, pa, alam ko gusto nating suportahan si Cheska, pero sa totoo lang, masyado pa siyang bata at inexperienced sa ganyang kalaking negosyo, bulong niya, pero sapat para marinig ko mula sa sala. Baka mas maganda kung sumama na lang siya sa akin sa stable na negosyo ko, kaysa magpilit ng sarili niya sa isang risky venture. Narinig kong sumagot si mama ng nga, baka nga. Ang bawat pagtatangka niya na palitawin akong hindi handa ay parang patalim na bumaon sa aking puso. Napansin ko rin na madalas siyang nakikipag-usap sa telepono sa gabi, at tuwing lalapit ako, bigla siyang tatahimik at ibababa ang tawag. May mga pagkakataon na naririnig ko siyang nagbanggit ng bagong ideya o malaking proyekto sa mga kaibigan niya na may tono ng pagmamalaki. Nakakunot ang noo ko. Isang beses, narinig ko siyang nagsalita tungkol sa bagong diskarte sa gourmet food delivery. Nagulat ako. Hindi kaya imposible. Pero bakit ang daming koneksyon? Bakit pakiramdam ko, ang mga salita niya ay parang nakabase sa mga ideya na akin? Isang hapon, nakaupo ako sa sala habang nag-aayos ng aking laptop. Narinig ko si Marco nakausap si Mama sa kusina. Ma, sa tingin ko mas maganda kung si Cheska ang bahala sa disenyo ng website, sabi niya, pero ako na ang bahala sa marketing at operation. Masyado siyang busy sa trabaho niya ngayon at bukod pa rito, mas may experience ako sa pagpapatakbo ng negosyo. Nagulat ako. Hindi ko naman sinabi sa kanya na hindi ko kaya ang marketing. Sa totoo lang, iyon ang isa sa pinakagusto kong bahagi ng pagpaplano. Bakit siya ang nagdedesisyon para sa akin? Narinig kong sumagot si Mama, nga, mas maganda kung may tutulong sa kanya. Hindi ko maintindihan. May napansin akong pagbabago sa pagtrato nila sa akin, lalo na mula nang ibahagi ko ang aking plano. Parang unti-unti akong tinutulak papalabas sa sarili kong proyekto. Ang dating masayahin naming bahay ay naging lugar ng lihim na pag-aalala at pagdududa. Sa puntong iyon, alam kong hindi na lang simpleng pagtulong ang motibo niya. May iba na. At kinailangan kong malaman kung ano iyon. Nagsimula akong maging maingat. Hindi ko na gaanong ibinabahagi ang mga bagong detalye sa kanila. Sa halip, nagsimula akong gumawa ng mga backup ng lahat ng aking files. Ang lahat ng presentations, financial models, contacts, at marketing materials, lahat ng iyon ay inilagay ko sa isang cloud storage at sa isang external hard drive. Kailangan kong protektahan ang sarili ko. Ang nararamdaman kong kaba ay naging isang malamig na realidad, at ang pagtataksil ay lumitaw sa aking harapan, hubot-hubad. Isang umaga, habang nag-scroll ako sa aking social media feed, may nakita akong post na nagpatigil sa paghinga ko. Isang bagong page. Isang bagong business. Ang pangalan? Gourmet Bites. At ang tagline? Halos eksaktong kapareho ng tagline na ako mismo ang gumawa para sa aking plano. Sarap na hatid, ngiti ang kapalit. Ang logo? Isang bahagyang binagong bersyon ng aking disenyo. Ang kulay ay bahagyang binago, ngunit ang esensya ay nanatili. May pumilipit sa sikmura ko. Ang mga litrato ng mga pagkain na kanilang ino-offer ay halos kapareho ng aking menu, pati na rin ang mga packaging. At ang pinakamasakit, ang mukha ni Marco ang nakita ko sa kanilang About Us section, nakangiti, ipinapakilala ang kanyang sarili bilang ang CEO at founder.
Mayroon ding litrato nila ni Mama at Papa na nakangiti sa background, parang sila ang nagsuporta sa kanya sa pagbuo ng negosyong iyon. Ramdam ko ang pagtaas ng presyon ng dugo ko. Pumasok sila sa sarili kong ideya. Inagaw nila ito at ginawa nila itong kanya na tila ba wala akong karapatan. Agad akong bumaba at hinarap sila, ang phone ko ay nanginginig sa aking kamay. Ang mukha ko ay mainit sa galit at pagtataka. Anong ibig sabihin nito? Halos pasigaw kong tanong habang hawak ang phone ko, ipinapakita sa kanila ang page ng Gourmet Bites. Si Marco ay naging putlang-putla, ang kanyang dating kumpiyansang ngiti ay biglang nawala. Si Mama at Papa naman ay nagtinginan, halatang nabigla na nalaman ko na. May bahid ng takot sa kanilang mga mata. Cheska, kalma lang, anak, sabi ni Mama, na parang ako pa ang may kasalanan. Kailangan mong maintindihan. Malaki ang risk sa ganyang negosyo. Mas marami kaming experience ng kuya mo. Naisip lang namin na mas makakatulong kami kung kami ang magsisimula nito para mas maging matatag. Experience? Halos pasigaw kong sagot, ang boses ko ay nanginginig sa matinding galit. Niluluto ko ang planong ito sa loob ng 3 taon. Bawat detalye, bawat konsepto, bawat patak ng pawis, ako ang gumawa. At ngayon, sasabihin niyo na experience ang basehan niyo para nakawin ang pangarap ko. Hindi niyo ako kinausap. Hindi niyo ako binigyan ng kahit anong senyales. Basta niyo na lang ginawa. Si Marco, na nakabawi na sa kanyang gulat, ay sumagot. Pilit siyang ngumiti, isang pilit na ngiti na lalong nagpagalit sa akin. Hindi naman ito pagnanakaw, Cheska. Binago lang namin ng konti. Mas pinaganda. Saka, pamilya tayo. Anong problema kung magtulungan? Bakit ka ba nagagalit ng ganyan? Ang kanyang pagkasimple sa sitwasyon ay lalong nagpakulo ng aking dugo. Nanliit ang mga mata ko sa kanya. Tinawag mo bang pagtutulungan ang kinuha mo ang ideya ko at pinangalanan mo bilang sarili mong kumpanya na may suporta pa ng mga magulang natin? Hindi niyo ako kinausap. Ni hindi niyo ako binigyan ng karapatang magdesisyon. Basta niyo na lang sinunggaban. Cheska, masaya kami para sa iyo at sa mga pangarap mo, pero realistiko lang tayo, sabi ni Papa. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkayamot. Ang negosyo ni Marco, mas magiging successful iyan dahil mas kumpleto ang suporta namin. Kailangan nating magtulungan sa pamilya, hindi magkalaban. Ang kanyang mga salita ay tila nagpapahiwatig na ako pa ang nagiging hadlang sa kanilang pagtutulungan. Para akong sinampal ng paulit-ulit. Hindi nila nakita ang mali sa kanilang ginawa. Sa halip, ako pa ang masama dahil sa galit ko, dahil sa pakikipaglaban ko para sa sarili kong karapatan. Ang usapan ay nauwi sa sigawan at iyakan. Pero kahit anong paliwanag ko, hindi sila nakinig. Ang tanging nakikita nila ay ang oportunidad na dala ng aking ideya, na ngayon ay sa kanila na. Ang sakit ng pagtataksil ay halos sumakal sa akin. Pakiramdam ko, nawalan ako ng hindi lang ng negosyo, kundi pati na rin ang pamilyang pinagkakatiwalaan ko. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga mata ko ay gising na gising, pero ang utak ko ay nagpaplano. Kailangan kong gawin ang isang bagay. Hindi ko sila hahayaan na baliwalain ang aking pagkatao at ang aking paghihirap. Ito na ang simula ng aking paghihiganti. Isang paghihiganti na hindi nila kailanman inaasahan. Sa gitna ng aking matinding kalungkutan at galit, habang nakatitig ako sa kawalan, isang ideya ang biglang sumilay. Isang maliit na butil ng pag-asa na nagbigay ng liwanag sa madilim kong isipan. Naalala ko ang isang mahalagang detalye na halos makalimutan ko na dahil sa tindi ng aking sama ng loob. Mga 1 taon na ang nakalipas, bago pa man magsimulang magduda ang loob ko, nagpadala ako ng isang detalyadong business proposal sa isang kilalang venture capitalist firm. Sinubukan kong makakuha ng pondo at mentorship mula sa kanila. Sa proposal na iyon, mayroon akong nilagay na non-disclosure agreement, NDA, na may kasamang first right of refusal clause. Ibig sabihin, kung magpasya akong ibenta ang aking konsepto sa loob ng isang takdang panahon, sila ang unang may karapatang bilhin ito. At ang maganda pa, nang tingnan ko ang petsa sa isip ko, mayroon pa akong ilang buwan bago mag-expire ang validity ng clause na iyon. Ang pag-asang iyon ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Bukod doon, naaalala ko pa ang isang partikular na bahagi ng aking orihinal na plano na pilit na inalis at hindi kinuha ni Marco.
Ito ay isang advanced AI-driven customer service module na naglalayong magbigay ng personalized at predictive na karanasan sa bawat customer, isang revolutionary feature na magpapataas ng customer satisfaction at loyalty. Masyado raw itong complex para sa kanya, hindi pa raw ready ang market at dagdag gastos lang. Hindi niya ito kinopya sa kanyang gourmet bites. Iyon ang aking trump card. Iyon ang magpapatunay na ang orihinal na ideya ay akin at sa akin lang. Ito ang magiging saksing bubulagta sa kanila. Kinaumagahan, dali-dali akong nagsimulang maghanap ng lumang email correspondence ko sa venture capitalist firm. Nanginginig ang mga kamay ko habang binuksan ko ang archive ng aking inbox. Doon, sa isang lumang folder, nahanap ko ang kopya ng AFE at ang orihinal na proposal. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang mga linya. Ito na. Ito ang aking pagkakataon. Isang pagkakataon para sa katarungan. Agad kong kinontak ang firm. Nagset kami ng online meeting. Sa virtual meeting room, ipinaliwanag ko ang sitwasyon, kalmado pero may matinding determinasyon sa bawat salitang binibitawan ko. Ipinaliwanag ko kung paano ko nilikha ang ideya, ang mga taon ng pagpaplano, at kung paano ito inagaw ng aking sariling pamilya. Ipinakita ko sa kanila ang orihinal kong proposal, kompleto sa gay modulo na hindi na kopya ni Marco, na siyang nagpatunay sa aking pagiging orihinal na lumikha. Nakita ko ang malaking interes sa kanilang mga mata. Ang inay modulo na iyon ay isang bagong feature sa market, isang makabagong ideya na hindi pa gaanong laganap. And Miss Cheska, sabi ng isa sa mga executives, ang boses niya ay puno ng paghanga, naaalala namin ang proposal mo. Impressed kami sa iyong vision noon pa man. Ang inay modulo na ito, mas lalo itong nagpapahalaga sa iyong konsepto. Sa katunayan, kasalukuyan kaming naghahanap ng ganitong klaseng inobasyon. Ramdam ko ang pag-asa sa boses niya. Naging masigla ang kanilang pakikipag-usap. Pagkatapos ng ilang araw ng masinsinang negosasyon, naabot namin ang isang kasunduan. Isang kasunduan na babago sa takbo ng aking buhay at sa buhay ng mga taong nagtaksil sa akin. Hindi ko sila direktang lalabanan. Hahayaan ko ang batas at ang aking katalinuhan na gumawa ng laban para sa akin. Ang climactic na paghaharap ay naganap sa isang family dinner, isang eksena na pinili ko para sa maximum impact. Nag-organisa si Mama ng isang celebration dinner para ipagdiwang ang tagumpay ng gourmet bites ni Marco. Ang bahay ay puno ng mga kamag-anak, mga kaibigan, at mayroon pang ang ilang business acquaintances ni Marco. Nandoon sila, nagbubuhat ng sariling bangko, nagkukwento kung gaano sila kasipag at katalino para makabuo ng isang napakamagandang ideya. Nakangiti sila habang nagkakape, ang hangin ay puno ng pagmamalaki. Pinupuri si Marco ng lahat. Ang galing mo talaga, Marco, sabi ng isa naming tiyahin, napaka-gourmet ng mga pagkain nyo. Sino ang mag-aakala na ganyan kayo kagaling sa negosyo? Nakatingin lang ako, tahimik, habang nakikinig sa kanilang mga papuri. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas, ngunit ang mukha ko ay kalmado, halos walang emosyon. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Nang matapos ang hapunan at nagsisimula ng magkwentuhan ang lahat tungkol sa kanilang mga plano sa negosyo, tumayo ako. Lahat ng tingin ay nasa akin. Gusto ko lang sana mag-share ng good news, sabi ko, nang may bahid ng ngiti, na tila walang kaalam-alam sa kanilang ginagawa. Matapos ang ilang buwan ng pagpaplano at pakikipag-ugnayan, masaya akong ibalita na ang aking orihinal na business concept, kasama ang lahat ng intellectual property nito, ay binili ng isang malaking international conglomerate. Nagulantang ang buong silid. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay biglang nawala, napalitan ng pagkalito. Ang mga mata nila Mama at Papa ay nanlaki, at nakita ko ang bahid ng takot sa kanilang mga ekspresyon. Nagsimulang magbulungan ang mga kamag-anak. Ano-anong pinagsasabi mo, Cheska? Tanong ni Marco, halatang nalilito at bahagyang nanginginig. Ibinenta ko ang aking buong ideya, ang orihinal kong konsepto, sa halagang 80 milyon pesos, diretsong sabi ko. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na tumama sa kanilang mga ulo. Nagulantang ang buong sala. May mga bumagsak na kubyertos, may mga napasinghap. Nakita ko ang pagtaas-baba ng dibdib ni Marco, ang kanyang mukha ay naging abo. At ang pinakamagandang bahagi, patuloy ko, habang inilalabas ko ang isang envelope mula sa aking bag, ang bawat galaw ko ay sadyang pinabagal para makita nila ang bawat detalye.
Dahil mayroon akong non-disclosure agreement at first right of refusal clause sa aking original proposal, at dahil sa unique AI-driven customer service module na nasa akin lang at hindi nyo kinopya, kinikilala ako ng conglomerate bilang orihinal na lumikha ng ideya. Ipinakita ko ang kopya ng kontrata. Ito ang kopya ng kontrata sa pagitan ko at ng conglomerate. Legal at notarized. Impossible. Sigaw ni Marco, habang tumatayo, ang kanyang boses ay maihalong galit at pagtataka. Wala kang ebidensya niyan. Pinipilit mo lang. Mayroon, sabi ko, na walang pag-aalinlangan. Ipinakita ko ang isang pangdokumento. At ito naman ang cease and desist letter na ipinadala na ng conglomerate sa iyong kumpanya, Marco. Hinihingi nila ang agarang pagtigil ng operasyon mo at kompensasyon para sa intellectual property theft. Iniabot ko ang sulat sa kanya. Ang mukha ni Marco ay namutla, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang sulat. Si Mama ay napahawak sa kanyang bibig, ang kanyang mukha ay puno ng matinding gulat. Si Papa naman ay nanginginig, ang kanyang pilit na ngiti kanina ay nawala na, napalitan ng pag-aalala. Ang dating masigla at maingay na hapunan ay naging tahimik na parang patay. Ang lahat ng mga kamag-anak ay nakatingin sa kanila, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at paghusga. Ang ilang business acquaintances ni Marco ay nagbubulungan, ang kanilang mga tingin ay puno ng pag-aalinlangan. Ang payoff ay hindi lang ang pera, ito ay ang makita ang kanilang mukha, ang makita ang kanilang pagbagsak. Ang makita ang katarungan na nakuha ko, hindi sa pamamagitan ng direktang paglaban, kundi sa pamamagitan ng pagiging mas matalino sa kanila. Pagkatapos ng gabing iyon, ang gourmet bites ni Marco ay unti-unting gumuho. Ang cease and desist order mula sa conglomerate ay nagpilit sa kanila na itigil ang operasyon. Ang balita tungkol sa kanilang pagnanakaw ng ideya ay mabilis na kumalat sa aming komunidad at sa online. Ang reputasyon ni Marco at ng aking mga magulang ay nasira, hindi na nila kailanman mababalik ang kanilang dating pangalan. Wala nang nagtiwala sa kanila. Ang negosyong pinaghirapan kong buuin na inagaw nila ay naging sanhi ng kanilang kahihiyan at pagbagsak. Pinilit silang magbayad ng malaking kompensasyon sa conglomerate para sa paglabag sa intellectual property rights na lalong nagpalubog sa kanila sa utang. Si Marco ay nawalan ng lahat, ang kanyang kumpanya, ang kanyang kredibilidad, at ang paggalang ng mga taong pinabilib niya. Ang kanyang pangarap na yumaman ng mabilis ay naging bangungot. Si Mama at Papa naman ay napilitang humingi ng tawad, umiiyak sila sa aking harapan. Ngunit ang tiwala ay lubusan ng nawala. Ang dating masayang pamilya ay naging hiwalay. Hindi ko alam kung kailan, o kung kailan pa, maghihilom ang sugat na ito. Ang sakit ng pagtataksil ay mahirap kalimutan. Ako naman, sa kabilang banda, ay nakahinga ng maluwag. Ang 80 milyon pesos ay nagbigay sa akin ng kalayaan na simulan muli ang aking buhay sa sarili kong mga termino. Hindi ko na kailangang umasa o matakot sa sinuman. Nagtayo ako ng bagong negosyo, mas maliit sa ngayon, ngunit ito ay aking-akin, walang anino ng pagtataksil at walang bahid ng panlilinlang. Ito ay isang consulting firm na tumutulong sa mga bagong negosyante na protektahan ang kanilang mga ideya at intellectual property. Ginagamit ko ang aking karanasan upang maging gabay sa iba, para hindi na nila maranasan ang naranasan ko. Napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa pera o negosyo. Ito ay tungkol sa integridad, sa pagiging tapat sa sarili, at sa pagprotekta ng iyong mga pinaghirapan. Ang sakit ng pagtataksil ay malalim, pero ang aral na natutunan ko ay mas malalim pa. Kung minsan, ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang paghihiganti mismo, kundi ang paglipat at pagpapakita na kaya mong umunlad, mas malaya at mas matagumpay, nang wala sila. Ang kapayapaan na nararamdaman ko ngayon ay mas mahalaga pa sa anumang halaga ng pera. Ito ang aking hustisya. At ito ang aking bagong simula, isang simula na pinatibay ng karanasan at katarungan.